The views and opinions expressed by the hosts and guests do not state or reflect those of the movement. Sa history, marami ang nalilito kung ano ba ang tunay, ano ba ang kwento. Pakinggan natin ang mga dalubhasa. Intindihin ang kasalukuyan sa pag-aaral ng nakaraan. Tayo na't makilahok sa ating talakayan. Ito ang Historyl, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Good day mga katoto! Welcome na naman sa isang episode ng Historyl, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Ako po muli ang inyong host, si John Kevin Samson, kasama ko ulit si Sir Jamaico Ignacio. Welcome po sa pangatlong episode ng ating local history series kung saan tatalakayin natin ang mga kasaysayan ng iba't ibang parte ng Pilipinas kasama ng mga tao, lugar, tradisyon, gawain, at mga makabuluhang pook sa mga lugar na ito. So hello po Sir Jamaico. Hello, mapagpalayang araw sa inyong lahat. Hello, so ito na naman tayo. Balita po muna tayo. Noong ika-29 ng Hunyo, formal nang nanumpa ang bagong hanay ng mga pinuno ng High School Philippine History Movement sa pamumuno ni Ma'am Gemma Soneja. Sa ating mga bagong leadership team, mabuhay po kayong lahat. Palakpakan po natin sila. Nice! Mabuhay kayo! Grabe, no? Bagong leadership team. It's been parang kahapon lang nung na-elect ang unang leadership team. At ngayon, bagong hanay na ng mga leaders. No? Mukhang makakapag-retiro na tayo, Sir Jamaico. Parang kailan lang ang 2020? Parang kailan lang ang 2020. Ang daming nangyari. Alam mo, very stressful ang taon na yon, no? Particularly yung taon na yon. So, ikaw ba, partner, kumusta ang disposition mo, no? 4 na taon nang nakalipas mula nung mga bagay na yon. Masaya ka ba? Malungkot? Galit? Nonchalant? Well, unlike in 2020 kung saan malungkot dahil kulong tayo sa mga tahanan natin. Ngayon, medyo masaya dahil inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat daw ibalik ang Philippine history sa high school. Inatasan niya itong papasok na DepEd Secretary, si Secretary or Future Secretary Sani Angara na dapat daw maituro ang Philippine history pati na rin sa high school. And for us who believes in the advocacy, this is one step towards our goal. Yun nga lang, kailangan din natin mag-ingat given the context of our president. We're still advocating for truthful Philippine history. But all in all, I'm very happy. It's a right step towards a very good direction. Tama nga naman, no? Ito ay isang, tama ka. The right step towards the direction that we are heading sa ating advocacy, no? And masaya tayo na ito ay pinagtutuan ng pansin ng ating Department of Education at meron pang mandato mula sa ating Pangulo. Pero tulad nga rin ng iyong nabanggit, maganda na tayo'y magbantay pa rin, no? Sa mga ganitong bagay. Tignan natin at lagi naman natin ginagawa. Okay? Uma-attend sa mga consultations at nabibigyan tayo ng mga updates. So, ito ay isang magandang balita na pagtutunan ng pansin ang pagtuturo ng Philippine history sa high school. At sana ay umarangkada na ito at sana dumaan sa tamang proseso ang mga bagay. No, ako rin ay napapasaya ako ng balitang ito. And again, no, sabi ko nga kanina, after 4 years, tayo ay malaya na sa mga burdens ng leadership ng High School Philippine History Movement, no. So tayo ay panood-nood, pabantay-bantay, relax na lang, no. Board meetings na lang lalapitan. Board meetings na lang taon-taon, once a year na lang ang trabaho. Pero hindi, syempre magbabantay pa rin sa mga current events, no. Maganda yung ganito, no, na masaya tayo at na napapangalagaan natin ang mental health. And speaking of mental health, no,
ang mental health ay isang paksa na hindi mo iisipin matatalakay kapag napag-uusapan ang kasaysayan. Dahil normally, ito ay paksa na nakaakibat sa sciences, no? Sa STEM. Samantalang ang kasaysayan, ito ay karugtong ng humanities. Pero lahat naman ng bagay ay may kasaysayan. Pati ang mental health, hindi lang naman yan ngayon. Nauuso ngayon, pero hindi lang naman ngayon nagkaroon ng mga mental health concerns ang mga tao sa mundo, particularly ang mga Pilipino. Okay? In fact, sa Pilipinas nga, lalo na sa Metro Manila, isang lugar ang madalas makapukaw sa ating atensyon tuwing na pag-uusapan ang mga, sabi nga ng ilan, ang mga may problema sa kanilang kalusugan sa pag-iisip. Kaya tayo na at pumasok, hindi lamang sa labas, kundi sa loob ng National Center for Mental Health sa Mandaluyong City. At upang tulungan tayo na tuklasin ang kwento sa likod ng NCMH, inimbitahan namin si Ginoong Kim Junior, Vice President for Professional Affairs ng High School Philippine History Movement. So isa siya dun sa mga bagong hanay ng mga bagong leader ng ating High School Philippine History Movement. At siya rin po ang President ng Mandaluyong Local Historians Guild. Mga kaibigan, Ginoong Kim Junior. Sir, magandang araw po sa iyo. Okay, isang makasaysayang araw sa ating lahat, sa iyo Sir Kevin at sa iyo Sir Jamaica at sa ating mga tagapakinig. Salamat din po sa inyong pagpapaunlak ng ating sa podcast na ito. Alam niyo, very curious talaga ako rito sa hindi ko nga alam kung politically correct term pang ginagamit yung mental hospital, di ba? So gagamitin ko na lang yung actual na name niya para hindi naman tayo out of context ng mga tao sa internet, baka ma-cancel pa tayo, di ba? I-clip lang nila yon tapos at maka-apekto pa sa ating mental health. Pero ako curious ako, no? Ano ba tong lugar na tong what was this place before it was the National Center for Mental Health? So, 'di ba, hospital 'to eh. Pero ito ba ay talagang noon naka-dedicate lang sa mental health or meron ano ba tong facility na 'to? Bakit ito tinayo? Bakit doon itinayo? Ano bang kasaysayan nung lugar? Oo, actually kung contrary sa mindset natin na ang Mandaluyong ay talagang lugar ng mental hospital. Actually, ang Mandaluyong nung unang panahon pa, para lang siyang normal na probinsya, no? Actually, yung present location ng Mandaluyong, kung titignan natin sa mga lumang mapa, tinatawag siyang previously Pasong Bangkal at saka Balakbak. Kung familiar kayo sa Balakbak, yes po, doon po yung lugar kung saan nag-meeting sila Andres Bonifacio noong August 28, 1896, days or 2 days, 1 day before lumusob sa San Juan del Monte. So yung area na to, mataas siya na parte ng Mandaluyong. Kaya hindi katakataka na pinili itong lugar na ito siguro dahil sa location niya. In particular, yung lugar kung saan kinatatayuan ngayon ng mental or ng NCMH, which is yung Mauway, ay mula sa salitang Tagalog na maraming puno ng ratan. Kasi ang uway, ibig sabihin ay puno ng ratan. So noong unang panahon, marami siyang lugar. Ito yung lugar na mataas na lugar. Tapos maraming makikitang puno ng ratan. So meron siyang, sa pangalan pa lang niya, makikita mo yung description ng lugar na mataas siya, patag, no? Tapos hindi bahain. Contrary sa paniniwala, no, ganyan, di ba, na ang Mandaluyong bahain. Actually, may area sa Mandaluyong na hindi binabaha. At itong areang ito yun. Ayan. Oh, talaga, no? So, dati pala siyang, so, wait, headquarters, pero wala dun yung gusali, no? Kung saan nagpulong sila Andres Bonifacio para sugurin ng San Juan del Monte. Wala dun yung building na yun. Ang sa narrative kasi ni General Santiago Alvarez at ganoon yun din sa isang diary ng isa sa mga katipunero ng Mandaluyong na umattend nung meeting na yon, si Florencio Inocentes. Ang description, bahay kubo. Bahay siya ng isang parang chieftain or barangay chairman ng barangay kidlat na si Romualdo Vicencio. Unfortunately, yung spot na yon
until now is hindi na malino kung saan. Kasi nga, sa paglipas ng panahon, hindi na prioritize para lagyan siya ng marker. Although, hindi naman natin sinasabi na wala talagang priority. In fact, meron tayo nabasang article way back pa ng Amerikano na as early as 1920s, buhay pa yung ilang mga katipunero na to. Meron na silang proposal na yung spot na yon dapat lalagyan na nila ng marker. It so happen lang na siguro maraming circumstances tapos nagkaroon pa ng digmaan, hindi na naging priority. So, ang sinabi lang dun sa article na yon, yung spot ng Balakbak is, ang description niya is bandang northeast ng present site na mental hospital. So, kung isusumahin, probably parting area ito ng kasalukuyang Barangay Pleasant Hills or yung spot ng Villa San Miguel ngayon na kung saan dating naging bahay ni dating Cardinal Sin, Jaime Cardinal Sin. So sa area yun or malapit doon sa area yun bago mag-NCMH kasi magkakatabi lang naman yung lugar na yan. Okay. So wala pa pala yung wala pa yung yung hospital doon dati. Ano tong kasi sa ilang maiksing na basa ko bago yung National Center for Mental Health, yung mga meron talagang sabihin na nating sakit sa kanilang pag-iisip or mga kapansanan sa kanilang pag-iisip ay dinadala sila sa San Lazaro Hospital, no? Hindi lang ako so syempre ikaw din magpapaliwanag kung noong pa bang panahon ng Kastila meron na ba nitong San Lazaro Hospital kasi tinransfer yung mga at hindi lahat ng pasyente or lahat ba ng pasyente o yung mga mental health patients lang ang tinransfer sa National Center for Mental Health. So ano ba yung parang kwento dyan? Oo. Kasi kahit nung panahon din ng Kastila, of course, alam naman natin ang stigma noon. Kaya maganda ang kasalukuyan ngayon kasi masyado nang open about sa mental health. Pero long before, pag sinabing mental health, parang either binabaliwala lang or worse, nagkakaroon pa ng discrimination. So nung panahon ng Kastila, mayroong institusyon na nangangalaga doon. Isa na dyan is yung San Lazaro Hospital. Alam natin, ang San Lazaro Hospital, ang pinakamatandang ospital sa Pilipinas na itinayo noong 1577 ng mga paring Franciscano. Ngayon, itong ospital ko, hindi naman talaga siya primarily for mental health. So iba-ibang mga uri ng sakit, everything. So para siyang general hospital. Then meron doong section para sa merong mental issues. Ngayon, meron ding article sa paglipas ng panahon, hindi lang si San Lazaro Hospital ang nag-cater. In fact, meron pang isa. Ito yung kasalukuyang Hospicio de San Jose. Yung Hospicio de San Jose natin, yung present site na yan, maliban sa naging alam natin siya as bilang ampunan. So naging facility center din siya sa mental health issues nung panahon ng Kastila. Ngayon, alam natin na panahon ng Kastila hindi masyadong well-diverse ang idea tungkol sa mental issues. Kaya nga 'di ba, in fact si Jose Rizal mismo pinotray si Sisa, 'di ba, sa kanyang akda sa No Limit Available Districts. Tama. Para magkaroon ng idea ang lahat tungkol sa ganitong social issue. Pero nagsimula ang pagbabago sa mental health nung dumating ang mga Amerikano. Kasi dito nagsimula yung yung nagkaroon ng pagkakataon yung mga Pilipino na magpakadalubhasa, mag-aral abroad. So may kabilang doon sa mga nakapag-aral ng abroad is yung mga Pilipinong doktor na nag-aral tungkol sa mental health and everything. Tapos nung bumalik sa Pilipinas, sila yung mga nag-serve na at later on naging mga tagapamahala ng in the future National Center for Mental Health. Isa dyan si Dr. Jose Fernandez. In fact, yung isa sa mga kalsada sa Mandaluyong pinangalan sa kanya kasi isa siya sa mga naunang direktor ng National Center for Mental Health. Marami pa sila. Although ang nangyari doon nung panahon ng Amerikano, nagkaroon ng reformation
Kasi 'di ba alam natin na sa panahong ito nag-introduce ng maraming pagbabago, no, sa infrastruktura, sa edukasyon, everything. So kasama doon yung kalusugan. So ang nangyari, napansin na itong si San Lazaro Hospital, napupuno na yung kanilang facilities. So may mga proposal noon na why not magtayo ng isang another establishment. In fact, maliban sa San Lazaro Hospital, meron pang isa na umusbong nung panahon ng Amerikano. Ito yung City Sanitario. Ang sabi sa mga documents, ang City Sanitario noon ay matatagpuan sa San Juan. Then nalipat sa Makati. Pero again, limited lang ang capacity din ito at meron talagang pangangailangan na para sa mas malaki, no, parang let's say parang sentro ng ospital para sa ganitong uri ng karamdaman. So ang nangyari, nagsimula ang proposal noong 1925. Pero itong interesting Okay, sige. Unlike sa welfare bill, ang welfare bill kasi ay nabuo by virtue of a law which is Act number 3203, no, na pinirmahan ni dating Governor General Leonard Wood. Itong sa mental, hindi siya solo Hindi siya yung ginawa namin tong batas na to para lang sa mental. In fact, yung Act number 3258, para siyang in the present time is General Appropriation Law. Oo, hindi siya pangkalahatan na parang batas na magbubuo ng isang national o isang mental hospital. Pero portion lang siya doon. Meron doong parang section na nagsasabi magtatayo ng isang facilities na ganitong structure, ganitong pondo. In fact, ang binigay na pondo ata noon is around more or less 180,000 pesos. So of course, malaki na yan kung i-compare natin sa value ngayon, no? Pero ang point doon is hindi siya yung katulad sa welfare bill na solo na ginawa. Kaya may isang beses, kung may ikukwento ko rin din sa inyo, may lumapit din sa amin na taga National Center for Mental Health. No, nag-message sa amin sa grupo. Nagtatanong nga sila, gusto nila malaman kung ano yung history nila. Well, unfortunately kasi, kahit din sa side din namin, medyo limited lang ang meron tayong sa ngayon na sources tungkol sa history ng NCMH. Ang sigurado lang natin na ito ay itinatag noong December 9, 1925. Pinili ang Mandaluyong kasi ang Mandaluyong ng panahon ng Amerikano ay parang naging government center. Nagsimula yan dahil sa welfare bill. 'Di ba, kung matatandaan natin ng welfare bill, ito yung parang presently DSWD center na may Boys Town, may rehabilitation center sa mga bata, yan. So nung nabuo ang welfare bill, isinama yung isa pang panukala na magtayo ng isa pang institusyon ng pamahalaan para naman sa kalusugan, lalo na sa mental health. At ito na nga yun yung pinili sa Mandaluyong, which is after ng 1925, may proposal pa ulit na isa pa. Ito naman para naman sa mga kababaihan na nakakulong sa Manila City Jail at nilipat sa Mandaluyong. Ito na yung presently na correctional. So tatlo na government facilities ang nilagay sa Mandaluyong noong panahon ng Amerikano. So going back tayo dun sa panahon ng noong 1925, so it takes about 3 years bago sa formally na binuksan. Ngayon, kung babalik tayo sa tanong na ito bang mga galing sa facilities na ito ay nilipat ba dito? Ang sagot ay opo. Kasi ang kwento dyan, nung napuno ang City Sanitarium at saka ang San Lazaro Hospital, nagkaroon na ng panawagan noon. In fact, Manila City Government, even then, Senate President Manuel Quezon, meron na siyang panawagan noon na dapat magkaroon tayo ng parang sarili or national centered na para sa ganitong kalusugan. So lahat ng facilities na yung mga tawag nito, yung mga naka-charge na sa iba't ibang ospital, dinala na dito sa National Center for Mental. Na ang original name niya is
Insular Psychopathic Hospital, IPH. Yun pa yung original name niya. Insular Psychopathic Hospital, no? Oh, okay. Sabi, no? Comment ko lang, no, na medyo connected pala sa previous na podcast kasi napag-usapan yung Quezon City doon, di ba? So dito, lumitaw na naman ang pangalan ni President Quezon na nung panahon na to, 1925, no? So, statesman pala talaga. And even nung naging presidente siya, meron siyang speech noon na dineliver niya or pinadala niya sa National Assembly na humingi siya ng panawagan na dagdagan yung pondo ng NCMH or Insular Psychopathic Hospital at that time. Kasi aware siya na nung naitayo itong hospital to, syempre buong Pilipinas ang cater nito So, kailangan ng karagdagang mga facilities. Which is later on, nag-expand. Although, nagkaroon na ng mga problema right after, yung mga subsequent. Ayan. Tapos, ito idagdag ko lang, no. Naggulat lang din ako na nung ina-analyze namin or nire-research namin yung lumang mga kalsada sa Mandaluyong, nalaman namin na ang 9 de Pebrero ng kilala ngayon, originally, ang pangalan pa lang yan is Psychopathic Road. Kasi meron kaming nakitang parang siguro parang government paper na sinasabi doon kung ano yung mga ipapatayong mga kalsada way back 1920s, 25 to 28. Isa doon, Psychopathic Road. Ngayon meron kaming nakita mga lumang mapa as early as 1930s, 20s, 30s na yun yung tinuturo. Yung presently 9 de Pebrero. Kasi ang kwento pala dyan, syempre, di ba, pag magpapatayo ka ng government facilities, kailangan mo ng access roads. So, ang una mo na tinayo, welfare bill. Yan ay welfare bill road. Ngayon, kailangan ng another kalsada na mag-extend papunta naman sa Insular Psychopathic Road Hospital. Kaya, itinayo yung Psychopathic Road. Nung natapos yung gera, at bilang pagpupugay sa mga naging bayani ng Mandaluyong nung time na yon, pinalitan yung Psychopathic Road na 9 de Pebrero. 9 de Pebrero. February 9 kasi ito yung araw na naging malaya ang Mandaluyong sa kamay ng mga Hapon. Ayan. Oh, speaking of ito na, napunta na nga tayo sa mga Hapon. So, yung San Lazaro, binalik na tayo sa Spanish, Spanish time, di ba? Tapos napunta tayo sa American time, no? Gusto naman yung yung center nung Japanese time. Kasi notorious yung panahon na yan na ino-occupy ng mga ng Japanese Empire yung mga facilities natin, mga hospital natin, ginagawa nilang barracks or something, 'di ba? So and among other things, no. So ano naman yung sige, tuloy mo na ano yung time nung mga Hapon. Kumusta yung National Center? Bakit kailangang ipagtanggol ang Mandaluyong nung time na yun? At particularly itong hospital na to? Actually, nung panahon ng Hapon, nakakatuwang isipin. Ang Mandaluyong isa sa mga pinakatahimik na bayan sa buong Metro Manila or Greater Manila area nung time na yun, nung panahon ng Hapon. Kasi ang kwento noon sa mga diary nung panahon ng Hapon, lalo na yung mga taga-Mandaluyong, nung dumating na yung mga Hapon sa Pilipinas, hindi na sila nakipaglaban at all. So parang katulad sa ibang mga lugar, tinanggap na lang ipagpasok ng Hapon. Tapos instead na mag-resist pa, ito yung mga first years pa lang naman. So nung dumarating na yung mga Hapon, instead na mag-resist, so parang tinanggap na lang nila, tapos parang minentain na lang nila yung maayos na relasyon sa pagitan ng mga Pilipino at mga Hapon. Kaya hindi ka taka-taka na tinuring na Mandaluyong na bilang isa sa mga peaceful na bayan noon sa Greater Manila area. Ngayon, bakit kailangan ipagtanggol ng Mandaluyong? Kasi strategic location siya. Ang Mandaluyong, malapit siya sa Fort McKinley. Ito yung Fort Bonifacio sa kasalukuyan. Ang Fort McKinley noon ay sentro ng parang base militar noon ng mga panahon ng Amerikano. Pangalawa, nasa Mandaluyong din yung Camp Murphy. Ito yung kasalukuyang Camp Aguinaldo. So yung location niya, nasa gitna ng Greater Manila area. Malapit siya, access siya sa
mga kampo ng militar na importante talaga nung panahon yon. In fact, meron din kami ulit nakitang mapa way back 1940s na may tinayo pang land strip or parang paliparan ng eroplano noon. Hindi para patayuan ng airport, kundi daanan ng mga sasakyang panghimpapawid para sa gera. Kung papansinin niyo yung present site ngayon ng Shaw Boulevard simula sa crossing hanggang dun sa may area ng Pioneer pa Kapitolyo. Bago pa naging Shaw Boulevard dyan, naging paliparan niya noon. So, yung gilid noon, later on, yung crossing sa kasalukuyan, dating barracks, naging US Army Hospital nung matapos yung gera. Pero bago muna tayo matapos kasi 1945 na yun. So, yung first period muna ng panahon ng Hapon, of course, ang ginawa ng mga Hapon, pagpasok sa Mandaluyong, inoccupy yung mga importanteng lugar, munisipyo, simbahan, at iba't ibang may mga diary din na nagsasabi noon na pati mga magagandang bahay is kinuha, ginawang garrison, ginawang headquarters ng mga Hapon, even yung Insurefco o yung Insular Sugar Refining Company na naging Noah's Ark. Pabrika siya ng asukal noon, na ngayon na siya, condominium na siya sa Rockwell, tapat ng Rockwell. Oo. Ngayon, dati barracks din niya ng mga Hapon. So sa areang ito, dito nagaganap yung mga torture and everything. Ngayon, hindi nakawala diyan ang mental, ang insular psychopathic kasi maliban sa, of course, facilities naman talaga siya, pero in fairness naman, ginawa lang siya talaga as hospital. Unlike sa correctional, yung correctional naging din yan parang naging refugee camp din yan ng mga nakakulong noon, ng mga sundalong Amerikano, even welfare bill. Pero ang insular psychopathic, naging lang talaga siya, hospital. Ang hindi alam ng mga Hapon, nung natapos yung Death March nung 1943, or 1940s rather, yung mga sugatan ng mga sundalo na taga Mandaluyong, doon dinadala sa mental. Pero hindi yun sinasabi, hindi binobroadcast yun. Parang palihim nilang ginagamot yung mga sugatang mga sundalo, pati yung mga, apparently mga guerrilla. May mga guerrilla din na itinayo din sa Mandaluyong. Ngayon, later on, nung dumating si 1945, ito na yung dumating na yung mga Amerikano, pabalik na sila, tapos nagbobombahan na sa parting Manila, yan. So, ang nangyari, ito according to sa dalawang libro. Una, yung sa occupation ni Benito Legarda. Pangalawa, galing sa memoir ng taga Mandaluyong na si Vedasto Javier, kapatid ni Mayor Bonnie Javier. Yung pinangalang kalsadang Bonnie Avenue. Mayor Bonnie Javier yun. Nagtugma itong dalawang to, which is nakakatuwa nung binasa namin. Nagtugma talaga yung kanilang kwento. Ang kwento, nung dumating yung mga Hapon sa mental, I think it was February 7. Hindi pa yan parang ang ginawa lang is pinalabas lahat ng mga administrators, lahat ng mga doktor, mga nurse, mga pasyente for the purpose lang ng inspection. So hindi pa ganoon ka-intense yung mga pangyayari. Siguro may idea na sila na andyan na yung mga Amerikano kasi may mga tala noon na dumarating na yung mga nakikita na sa langit yung mga sasakyan ng mga Amerikano. Pero hindi pa ganun ka-intense. So parang nagkaroon na lang routinary check, chine-check lang siguro kung baka may mga guerrilla o may mga espiya, ganyan. Pero ang nangyari, okay nung February 7, nung dumating ang February 8, doon nung naging sobrang opposite. Siguro kasi, baka kasi meron ng instruction galing sa taas or baka yun na rin siguro yung chance nila para bago umalis. So ang kwento ni Vedasto Javier ay nung dumating yung mga Hapon noong February 8, pinatawag lahat ng mga, again, pinatawag na naman yung mga doktor, mga nurse, saka yung mga yung mga pasyente doon. Ngayon, ang nangyari ay
Meron kasi doon dalawang meron doon parang dalawang center doon sa side na yon. Kung babalikan ko lang, no. Itong center na to, may isang part doon ng mental na doon dinala ng mga Hapon yung mga pasyente. Pinaghiwalay yung mga pasyente, babae, lalaki. Ngayon, ang nangyari, ayun, pavilion number 1 saka pavilion number 2. So, inilabas sa pavilion number 2 yung more or less 20 to 25 na katao. Ngayon, dinala sila sa likuran or sa area do. Kasi ako personally pumunta ako nitong nakaraang araw ng Mandaluyong. Umikot kami sa mental. Nakita namin may portion talaga doon na bangin hanggang ngayon. So may portion doon na dinala doon yung mga pasyente, more or less 20 to 25 na katao. Tapos, ito, pasintabi lang sa mga nakikinig. So, pinahubad sila sa pilitan. So, I think alam na nila alam nila kung ano na yung mangyayari. So, pinahubad yung mga pasyente, tinanggal yung mga saplot, tapos sabay-sabay silang pinagbababarel, ayan, may sinakak, tinapon doon sa bangin. May iba naman na mga doktor na nandoon sa yung administration building yung gitna Doon sa administration building na yon, niransak, nilusok ng mga Hapon, pinagpapapatay. Of course, maririnig mo yung sigawan ng mga tao, may iba doon. Again, pasin tayo sa mga kumakain or mga nakikinig, may mga iba doon na rape, may iba pinatay. Ayan. So nagkagulo. As in, ang eksena dito nung araw na yon, napaka-chaotic talaga. Ngayon, more or less, ang namatay, hindi mabilang kung ilan ang namatay at hindi rin na-recover yung iba. Hindi ko sinabing lahat. Iba. Kasi ang ginawa ng mga Hapon, yung usual na ginagawa nila na pagkapatay, sinusunog agad yung bangkay para walang matrace. Although meron kaming nakitang picture galing sa US Army, available online, na nakita pa yung mga fragments ng mga buto. Nakuha, ang picture na yun is ang picture nun ay August 1945. More or less 5 months after nung nangyaring massacre. So nakita yung mga fragments ng mga buto-buto doon sa paligid ng mental. So talagang proof yun na merong nangyaring massacre doon sa loob. Saka ang dami din nakakita. Kasi may mga kwento noon na yung mga taga sa paligid, kasi may mga bahay-bahay yan sa paligid, diba? May nakikita sila, may mga usok, naririnig nila yung mga sigaw. So aware sila na merong nangyaring massacre. In fact, hindi yung pagkakasabi din ni Velasco Javier. Ngayon, itong kwentong ito, hindi masyadong na-highlight. Pero good thing, kung bibisitahin nyo yung isa sa mga memorial para sa Battle for Manila sa Intramuros, meron dun sa gilid, andun yung listahan ng mga lugar kung saan naganap yung mga malalagim na massacre. Isa doon nakalagay is yung psychopathic sa Mandaluyong. Ngayon, ang doon, siguro ang maganda rin sanang i-highlight yun kasi ito, lang naman to hindi pa naman to sigurado, pero kahit naman noon, may mga balita na noon na may plano nang ilipat ang National Center for Mental Health. At yung lugar na yan, na iiwanan, most probably, tatayuan ng development site. Ngayon, parang ang stand namin dyan is sana ma-maintain yung lugar na yon as is. Hindi siya yung tipong parang mababaliwala lang, convert na lang into, let's say, commercial area nang hindi nakikita yung trace ng history. Kasi kung tutuusin, napaka-historic ng lugar na yon. Hindi lang dahil sa 1928 pa yung building doon, pero dahil yung significant events na nangyari doon. May mga makasaysayang bagay na nangyari doon sa gusali na yan at sa area na yon, no? Oo, saka idagdag ko rin, Sir Kebs, ito recognized to ng DNR Meron I think dalawa o isa. May isa dyan na heritage tree. Tinayo pa nung panahon ng Amerikano. Which is nag-i-exist pa siya hanggang ngayon. Hanggang ngayon, nandun pa siya. May marker doon, nakalagay. Kinikilala na ito ay Centennial Tree, Heritage Tree. 100 years na yung punong yun. So, kung isipin natin, kung makakapagsalita lang siguro itong puno, ito malamang Marami kwento sa atin. Marami kwento sa atin. Pwede siya. Kasi nakita niya lahat Ayun. Oo. So, grabe pala ang kasaysayan ng
ng National Center for Mental Health, no? Totoo. Iba, no, simula nung and initially hindi pala sa Mandaluyong nagsimula yung ibang mga bagay na ito, no, na nanggaling sa iba't ibang mga facilities. Prior to being a National Center for Mental Health, nanggaling pala sa area na to sila Andres Bonifacio, yes, no? Plano sila, no? At kaya maganda ring i-highlight din, sir, na ang Mandaluyong hindi lang siya talaga para lang, alam mo yun, hindi lang siya as Tiger City dahil sa economy niya. We can consider also Mandaluyong as historic city kasi yung 3 phases ng events sa Pilipinas nangyari sa Mandaluyong, starting from even Kingdom of Namayan, di ba? Even nung revolution ng 1896 kay Andres Bonifacio, panahon ng gera 1940, even people power. So lahat ng phases ng national history ng Pilipinas, mayroong significance ang Mandaluyong. Which is ang nakakatuwa lang din, idagdag ko lang din sa may tungkol siya sa National Mental Hospital. By the way, naging National Mental Hospital siya 1946 na. So from insular psychopathic, naging National Mental Hospital siya. Then 1986, naging National Center for Mental Health. Kaya doon tumatak, actually 1940s, 50s, tumatak yung idea na sa loob sa labas. Kasi sinabi Mandaluyong sa loob o sa labas. Tapos ang Mandaluyong noon, kilala siya as Joke Town. Kaya nung panahon ni Mayor Ben, ang kwento niya, nung kakaupo pa lang niya as acting mayor, nakita niya talagang Mandaluyong as talagang akala mo walang pag-asa, maraming informal settlers, maraming bangkorote yung pondo ng local government, daming mga dapat ayusin. Ngayon, ang ginawa niya para sumikat yung presently Mandaluyong, at in fairness naman, credit naman din sa sa kanyang effort na paunlarin ng Mandaluyong. Gusto niya kasing alisin yung mindset na pag sinabing Mandaluyong mental, di ba? Sa loob sa labas, di ba? Ganun joke town nga, di ba? So ang ginawa niya, palibhasa businessman kasi si Mayor Ben, in-invite niya or in-encourage niya yung mga investors na magtayo kayo ng business sa Mandaluyong. Noon, ang Mandaluyong noon, talahiban lang yan, lalo na sa parteng wakwak. At ang una niyang naisip, magtayo ng mall. Kaya dumating sa point noon na ang Mandaluyong naging shopping center capital ng buong Pilipinas kasi lahat halos ng mall nasa Mandaluyong nung panahong yon. So, syempre laki ng income ng mall, 'di ba? Dumating sa punto na ang pondo ng Mandaluyong noon from 40 million naging 500 million. Biglang taas. Boom talaga. Kaya naging quote din ng Mandaluyong nung panahong yon is from joke town to boom town. Kasi biglang angat. No? Kaya hindi katakataka na kahit maliit lang Mandaluyong. Maliit lang Mandaluyong. Mas malaki pang Pasig. Ang Mandaluyong maliit lang siya. Pero magtataka ka bakit naging city. Kasi kahit yung land location niya is maliit lang, pasok siya sa criteria sa revenue, which is at that time 500 million, highly urbanized city. Kaya isa rin yan sa mga, kaya ngayon, kung iisipin mo Mandaluyong, hindi na siya ganun mindset na sa loob o sa labas, diba? More on Tiger City na siya. So hindi na lang yung National Center for Mental Health. Oo. Although andyan pa siya. Historical siya eh. Siya yung isa sa mga makasaysayang lugar sa lungsod. Yes. So napag-uusapan na nga rin yung mga binalikan natin yung mga terribling nangyari sa NCMH sa kasaysayan, no? Particularly nung panahon ng digmaan, no. Ito na pick up ko lang, no, nung 2012 may isang insidente ng isang pasyente na binawian yata ng buhay sa ospital. Anong point? Ito ba tulad din ng mga horror story nung digmaan, or ito'y natural? Meron ka bang na-pick up dito? Oo. Alam mo, sa totoo lang, Sir Kim, parang mapapaagang Halloween natin. Pero anyway, gaya ng sinabi ko, ang NCMH sa kasalukuyan is marami talagang may kukwento. And normal para sa isang, hindi ko naman sinasabi normal na nangyayari, pero usual na nangyayari sa ospital, yung tungkol sa insidenteng ito. So, merong isang naganap noong 2012, October 9. So, may isa doong pasyente.
matagal na siya matagal na siyang pasyente doon sa area to as early as 1998 pa siya. Pero unfortunately, namatay siya. Ngayon, kung iisipin ng iba, okay, namatay, baka natural cause lang. Pero naging controversial ito kasi upon investigation kasi, nung nagkaroon na ng interval or intervention ng mga galing sa NBI and PNP, nagkaroon ng iba't ibang speculations or nagkaroon din ng analysis din na hindi siya natural cause. Kasi ang sabi ng NCMH authorities at that time is inatake siya sa puso, ganyan. Pero may nakitaan daw sila, according sa findings, may nakita daw na parang bakas ng lubid, not lubid, pero parang may bakas dito sa leeg na ting na parang nasakal or sinakal, hindi natin alam. Pero ang argument naman ng administration doon sa ospital na usually, lalo na sa mga pasyente na namamatay, parang naging nakagawian na nila na kapag may namamatay is parang, di ba, ang katawan natin kapag naninigas, di ba, in order para ma-maintain yung straight body niya is kailangan talagang i-balansehin or talian. Hindi para para sakalin hanggang sa mamatay, pero para ma-maintain lang yung parang niya, yung posture ba pag namatay. Again, may mga may mga speculation din na nagsasabi na kung talagang yun yung nangyari, bakit iba o salungat doon sa naging findings. Pero alam nyo, itong nangyaring nung 2012, tip of the iceberg lang ito. Kasi kasi kung may nahanap kaming article as early as 1937, meron ng insidente na ganun. Dumating pa sa point na nagpatawag pa mismo ng investigation ang then Bureau of Health or yung Department of Health sa kasalukuyan. Kasi again, ang Insular Psychopathic or NCMH is dahil siya ay isang national hospital level. So maraming posibleng na nangyari doon. Ngayon marami kami nakitang article doon na may patungkol sa nakatakas, may iba na nakitang namatay, may iba na may kaso ng pang-aabuso, may iba naman na napabayaan. So iba-ibang mga intervention or iba-ibang mga insidente na nangyari doon. So yung nabanggit ko kanina na tungkol to sa article ng 1937, nagpatawag pa ng investigation noon para lang talaga i-investiga kung ano yung nangyari doon sa incident. Kasi siguro no panahon yun, napaka-unusual na mayroong mamamatay sa loob, 'di ba, na dapat inaasamong ospital ng mga ngalaga noon. So marami pa na nangyari. In fact, noong 2019, meron ding isolated case diyan na nangyari na may nabaril yung pasyente. Tapos 'di ba nagkaroon ng mataas na emosyon Tapos parang nangyari, nagkaroon ng baril. Mga magkakamag-anak ito Tapos hanggang sa alam ko nagpakamatay ata yung bumaril, ganun. Pero nadala sa ospital yung mga natamaan ng baril. May isa pang insidente na hindi lang sa mga pasyente, kundi pati rin mismo sa administrator. So marami siya. Hindi lang nangyari ito noong 2012. Nangyari na to even panahon pa ng Commonwealth era. Maraming yung mga mga controversies na ganyan they just keep happening at hindi lang naman to exclusive sa NCMH Yes, in fact sa iba siguro napagtutuunan lang ng pansin dahil talagang iba itong site na ito it's a unique location. So, may mga gatong issues, talaga namang mapapatutok yung mga tao pagka naririnig nila itong mga usapin na ito. Totoo. Saka idagdag ko rin, Sir Kevin, yung maliban, of course, may sa kabila ng mga pangyayaring ito, mas nangingibabaw pa rin yung kagustuhan ng pamahalaan, lalo na yun ng Estado, na pangalagaan yung ating
mga kababayan, lalo na sa usapin ng mental health. Ito, idagdag ko lang, no, may isang article din kami nakita noon na even si Governor General Murphy, wala pa si Quezon noon, hindi pa presidente. Pero si hindi pa. Under pa tayo ng Philippine Islands Insular Government. Si Governor General Murphy, nagkaroon ng inspection dun sa loob. Parang kagagawa lang ng bagong insular psychopathic. So, chinek niya kung ano yung mga facilities doon, kung ano pa yung dapat na tutukan, ano pa yung dapat na gawin. So, isa lang ito sa mga halimbawa na mas priority pa rin talaga yung pangangalaga ng kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na sa usapin ng mental health. Yun, no. Maraming salamat sa pagbabahagi ng mga kwento at mga insidente na to, Sir Jun. Siguro panghuli na lang, no, sa iyong opinion, napag-usapan na natin, di ba, nung intro ko nga, parang hindi naman masyadong napag-uusapan ng, parang hindi naman masyadong magkahalo ang usaping mental health at ang usaping kasaysayan. Pero, ito nga yung opinion nyo, na ngayong napagkwentuhan na natin ang kasaysayan ng National Center for Mental Health, ang mga pinagdaanan nito through the years, ang mga kontrobersiyang pumalot rito. Sa tingin ninyo, ano ang reputasyon ng ospital na ito throughout history? At how do you think this kind of reputation throughout history has affected the way that we deal with mental health issues in the Philippines? Again, ang National Center for Mental Health bilang isang primary hospital sa Pilipinas, the main institution sa buong bansa na nangangalaga sa kapakanan ng ating mga kababayan sa mental health. Mahalaga siya in the sense na hindi lang historically dahil matanda na siya or matagal na siya, pero dahil bahagi ito ng ating lipunan na lahat tayo hindi exempted sa kung anong meron sa mental health. So lahat tayo, kahit aminin man natin, i-deny man natin, meron tayong possibility na makakarelate tayo sa kapwa natin, sa pamilya natin, or even sa sarili natin, yung usapin tungkol sa mental health. Ganon siya kahalaga, hindi lang sa kasaysayan, kundi pati na rin sa social issues natin ngayon. In fact, gaya nga na nabanggit kanina, nabanggit ni Jose Rizal, no? Through CISA, sa portrayal niya, pinakita dito na mayroong pangangailangan, as early as panahon pa ng Kastila, pangangailangan na dapat pakinggan natin kung ano yung mayroon sa kanilang pangangailangan noon. Na noon ay sobrang deprived sila. Iniisip nga sila na baka sinasapian sila ng masamang espiritu o dahil masama sila. Pero ang totoo noon, kulang tayo noon sa knowledge. And here we are in the 21st century na kung saan advanced na ang technology, alam na natin kung ano yung punot dulo, and still nagde-develop pa rin tayo para matugunan yung gamot o lunas para sa mga ganitong issue or ganitong uri ng mga sakit. Mahalaga na dapat tutukan natin, hindi lang para baliwalain natin, at sana na pagkatapos na mapakinggan itong ating usapin sa podcast na ito is magkaroon tayo ng awareness or ikintal sa isip natin na sa pamamagitan ng National Center for Mental Health, nariyan ang ating pamahalaan para tulungan tayo o tulungan ang kanyang kababayan para sa pangangailangan natin, lalo na sa mental health. Hindi dapat natin basta-basta lang baliwalain yung usaping ito, pero at the same time call of action din. Kasi meron pa, kailangan pa rin ding i-improve, kailangan pa rin pampalakasin, kailangan pa rin ng mas mataas o mas malakas pa na suporta. Hindi lang para sa pamahalaan, kundi sa ating lahat, sa iba't ibang stakeholders o sa iba't ibang sektor, na maging aware tayo para sa mga usaping ito, tulungan natin ang ating kapwa, tulungan natin ang ating pamilya, na sa ganoon, pagdating ng panahon is maging maayos yung ating
pamumuhay ngayon sa kasalukuyan dito sa ating bansa. Yan lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Jun, sa inyong opinion na ibinahagi. It's okay not to be okay, sabi nga ng isang K-drama sa Netflix. Sana, pagkatapos nating mapakinggan ang paksa na ito ngayong araw sa ating podcast, simula ngayon tuwing napag-uusapan ang ating mental health, maintindihan natin ito sa kanyang kabuuan, hindi lamang sa kasalukuyan, kundi ang mga multo ng nakaraan na hanggang ngayon ay bumabalot pa rin sa mga paksa na ito. Panghusga, stigma, yung ating mga pang-insulto at ating mga biro. Sana sa hinaharap tuwing ito ay natatalakay, positibo na ang ating pananaw upang mawala na ang mga agam-agam ukol dito nang tayo ay makasulong sa kinabukasan kung saan lahat ng uri ng tao ay tinatanggap sa ating lipunan. Maraming salamat po Sir Jamalco at Sir Jun sa pagpapaunlak sa imbitasyon namin at maraming salamat sa ating mga katoto na nakinig ngayong araw. Sana po ay meron tayong natutunan sa araw na ito. Muli, ako po ang inyong lingkod na si Kevin Samson at ito ang History Real, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Paalam! Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye! Thank you po!